Ano nga ba itong krimen ng plunder? Bakit kinakasuhan ito si Senator Marcoleta? At bakit pumapalag dito ang Iglesia ni Cristo? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Kamakailan lamang ay umugong itong balita na si galing mismo kay Boying Rimulya. Nakakasuhan na daw niya ng plunder si Senator Marcoleta. At yung plunder po kasi isang krimen na that is non-bailable. So pag sinampahan ng kaso si Marcoleta at inisyuhan ito ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, ibig sabihin aarestohin na agad si Senator Marcoleta. Ano nga ba itong krimen ng plunder na ito? Well, ang krimen po ng plunder ay yung aamas mo, yung pagkuha mo ng ill-gotten wealth na lumalampas o mula sa 50 million pesos na pataas. Yan po ay magko-qualify na as plunder. Ano po yung mga importanteng mga ikukonsidera natin dito? Una, ang offender po dito sa plunder, siyempre, dapat isang government official. O di kaya, meron siyang connivan sa kanyang mga business associates, kahit ng mga pribado, or mga family members. Ang threshold nga po nito, kailangan ang ninakaw mo o yung ill-gotten wealth mo ay 50 million pesos. Pwede itong single act or a combination of a series, tuloy-tuloy ng mga transaksyon na umabot na ang halaga na ninakaw mo ng 50 million pesos. Pero ang pinakamahalaga po na i-consider natin dito ay yung pong sinasabi dito na ill-gotten wealth. Ano po ba ito? Ang ill-gotten, hindi po lahat ng pera na papasok sa iyo ay automatically classified as ill-gotten. Kailangan po ang ill-gotten dito ay mga public funds. Yung pong galing sa pondo ng pamahalaan. O kaya ay pagtanggap mo ng mga komisyon, kagaya yung mga SOP, mga bribe or gift or suhol, kaugnay ng isang kontrata sa pamahalaan or mga project sa pamahalaan. Para nga po yan, yung mga SOP nga po. Isa pa dyan, yung pagtatago ng pag-aari o yung tinatago mo sa ibang pangalan o ibang katauhan, yung mga ninakaw mo na mga salapi or mga fraudulent transactions, or taking advantage of your official position. Ikaw ay ginagamit mo yung posisyon para payamanin ang iyong sarili. At panguli ay yung paglipat-lipat ng labag sa batas ng mga personal o mga real properties upang maitago mo itong mga ill-gotten wealths. So, dito makikita ninyo sa binanggit ko na ito, hindi po kasama dito yung mga contribution, mga election contributions. Ang main allegation po dito ng ombudsman ay ito pong mga election contributions. Interestingly, similar complaint has already been filed with the COMELEC para nga po sa disqualification ni Senator Marcoleta. But the COMELEC has already rendered a decision dismissing that petition for his disqualification, saying that wala silang nakitang mali doon sa mga donasyon na supposedly ay tinanggap sa kampanya ni Senator Marcoleta. So what is the basis now of the ombudsman for saying na merong krimen ng plunder? Malabo talaga itong kaso ng ombudsman. At tingin ko dito, ipinipilit nila ito doon sa aspeto ng gift, na parang yung contribution na ito ay magiging gift. However, dito sa batas po sa plunder, yung pong regalo na tinanggap mo ay dapat may kaugnayan sa mga government contracts or projects. Kung wala itong naging kapalit na government contracts or projects, hindi pa rin ito magiging krimen ng plunder. Bakit naman ipinipilit kaya ng ombudsman ito na gawing plunder itong kaso na ito ng election contributions? Well, it's simply because wala silang makita. Dito sa maiksing kasaysayan ng ombudsman under sa administrasyon ni Marcos, mukhang ang trend nila dito talaga ay yung guluhin nila yung malinaw, pinapalabo yung malinaw na. At ang katwiran nila dyan, wala pa namang Supreme Court decision tungkol dyan kung ito nga ay classified as ill-gotten wealth, yung mga contribution. So, subukan natin ngayon kasi baka naman lumusot. So,
para lang makasuhan si Senator Marcoleta, isasalang nila yan. Kasi importante lang naman sa kanila, matakot ang mga senador na kumakampi kay Sara Duterte o lalaban doon sa impeachment ni Sara Duterte. It doesn't matter kung tama yung kanilang aligasyon o totoong may kaso sila o wala. Ang mahalaga lang, itong magkaroon ng harassment doon sa mga senador at iniisip nila na kagaya ni Senator Villanueva, kagaya ni Chis Escudero, ay baka matakot din itong si Senator Marcoleta. But I think this is where they miscalculated everything. They didn't imagine na mayroon pang papalag. At dito nga, may pumapalag. Pumapalag ang Iglesia ni Cristo, kung saan naman kaanib si Senator Marcoleta. Pero hindi lang po Iglesia ni Cristo ang pumapalag na dito ngayon. Kasi bukod sa Iglesia ni Cristo, makikita ninyo ng mga taga-suporta ni Senator Marcoleta na hindi naman miyembro ng Iglesia ni Cristo, pati na ng mga taga-suporta ng mga Duterte, ay tumatayo na at nagsasalita. At ngayon ay naandoon sila sa EDSA. Ito ay pagpapakita sa administrasyon na ito na hindi lahat ng tao ay kaya ninyong takutin. Akala nila ay pag ginawa na nila ito noon, naganap na at hindi naman sila napapapanagot at hindi naman kumikibo yung mga tao, ito yung tinatawag na they are pushing the envelope a little further. Habang tayo ay nagbibigay at hindi natin sila nasasansala doon sa kanilang pag-abuso sa karapatan ng mga mamamayan, lalo na ng ating mga pinuno, ipinupush nila one step further itong kanilang aksyon. Ginawa na nila yan kay Rodrigo Duterte. President Digong, inaresto nila, ininterpret nila yung batas. At ngayon, nasa Korte Suprema, pero habang wala pa, nakuha na nila si Rodrigo Duterte. They filed an impeachment complaint against Sara Duterte. Although palpak yung kanilang complaint, they pushed the envelope further. Kaya lang, pumasok ang Supreme Court, dinismiss yung petition, yung kanilang impeachment. Pumasok ulit dito yung kay Bato de la Rosa. Same formula. No? So, feeling nila, nagkakaroon ng mga rally, pero ang strategy nila is pag nagdeklara ng rally ang grupo ng mga Duterte, sasabayan nila ito ng sarili nilang rally and they will appropriate yung mga venue, kukunin nila yung mga venue kagaya ng ginawa nilang pinakahuli itong White Ribbon Rally na ito. At ang sa pantaha kasi nila dito, kapag ginulo mo itong rally na ito, magsagawa ka ng sarili mong rally, automatically the people will be divided. But what they did not count on is that hindi sasama at hindi magpapauto yung Iglesia ni Cristo dito sa sinasabing imbitasyon di umano para sa White Ribbon Rally. And I think that was the right decision because yan ay hindi naman talaga intention nila papanagutin yung mga magnanakaw. Ang intention lang ng White Ribbon Rally na yun ay guluhin yung naratibo at ang itulak ay ang naratibo ng Malacanang. And this is where we are right now. People are complaining because they have pushed the envelope a little too far. Malinaw na wala kayong basihan sa batas para sa plunder. Alam nyo yan. Alam yan ng taong bayan. Alam din yan ng Iglesia ni Cristo. At alam ng lahat kung bakit pilit ninyong inaaresto at nilalagyan ng kaso ang mga taong wala namang kasalanan habang yung mga tunay na magnanakaw hanggang ngayon ay malaya pa. Tingnan ninyo ang disparity nito. Tingnan ninyo yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na selective justice. Totoo po ito. I agree with this observation by the Iglesia ni Cristo. Because yung mga main plunderers, kagaya nila Bonoan, nila Alcantara, nila Bryce Hernandez, nila sina Yusek, yung undersecretary, lahat sila ginawang state witness. Lahat na lang ng mga kumampi sa administrasyon at na magtuturo ng kanilang naritibo ginawang state witness. At itong mga nag-iimbestiga at tunay na tumutulak para mapanagot ang mga totoong may kasalanan, kagaya ni Senator Marcoleta, kinakasuhan. But we are watching, we are now moving sapagkat patuloy tayong nakikialam, tayo'y patuloy nakikilos, patuloy mag-aaral sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. See you all in EDSA.